pumupunta siya sa simbahan, Yun. Sabbath. So ako naman, sabi ko, oh wow, Sabbath, di ba linggo yan? Sa ating mga Catholics, linggo yan. Tapos, nalaman ko, Yun, is, sa Bible study na yon, kung saan kami na-invite ng designer, nalaman ko din na si Jesus, pumupunta siya sa simbahan, Sabbath. So ako naman, sabi ko, oh wow, Sabbath, di ba linggo yan? Sa ating mga Catholics, linggo yan. Tapos, nalaman ko na 7th day, Sabbath, hindi yan linggo, Sabado. Sabi ko, ha? Sabado? Bakit Sabado? Hindi ko maintindihan. Diba? Sabado, 6th day yun. Kasi sanay tayo na linggo yung 7th day. So, alam mo, Mr. BG, umuwi ako, nag-research ako sa history talaga. Nakita ko sa internet at saka sa history books na long ago, mga 530 AD, more or less, meron pala isang emperor na si Constantine. At nung panahon niya, binago niya yung day of worship from Saturday to Sunday. Yes. At Take note mga kapatid ha, doon sa salitang ginamit niya na binago. Ano? So, babalikan natin yan mamaya. kaya yung mga tao, sumusunod lang din sila, especially yung mga farmers, for example, wino-worship pala nila yung sun kasi yung sun yung nagpapatubo sa mga crops nila, no? So, parang in history, mag-trace mo pala na yung original 7th day or yung day of worship, Sabbath, is Saturday. So, sabi ko, teka nga, ano ba yung araw na sinasamba ni Jesus? Kasi at the end of the day, parang gusto ko rin sundin yung sinasabi ng Bible at ginawa ni Jesus. 7th day Sabbath. And Jesus was a Jew, diba? And the Jews also keep Sabbath, 7th day Saturday. So sabi ko, okay. Eh di, wow. Baka hindi yung Bible study, hindi isang recruitment agency. Alam niyo naman na nangangailangan ng maraming miyembro ang ibang sekta, kaya panay-panira sa Iglesia Katolika. Now, hindi pa ipinanganak po si Emperador Constantine ay nagsasagawa na ang mga unang Kristiyano ng Sunday worship na tinatawag na Lord's Day. Now, ano pong patunay natin dito? Una po dito, ang The Didache. Ito po yung kinikilala na teachings of the 12 Apostles, which was written in the late 1st or early 2nd century. Pati na. At sinasabi po dito, on the Lord's Day, gather together, break bread and give thanks after confessing your transgressions so that your sacrifice may be pure. Malinaw po yan na nakasulat sa The Didache. Pangalawang patunay po natin, ang The Letter of Barnabas na pinaniniwala ang isinulat noong late 1st or early 2nd century na sinasabi po dito, we keep the 8th day, Sunday, with joyfulness, the day also on which Jesus rose again from the dead. Yan po ang nakalagay. Pangatlo, Yan na. Ito na po data yun dito ha. Kasi nasagot na po natin yung Didache at saka yung Gospel of Barnabas. Ito pong pangatlo ang ating sisimulang sasagutin ngayon mga kapatid. So ano po itong ginamit niyang pangatlong reference na ating pong pag-aaralan ngayon? ito pong sinasabi ni St. Justin Martyr na isang early Christian apologist from the 2nd century. At kanyang sinasabi dito, and on the day called Sunday, all who live in cities or in the country. Take note po mga kapatid. First Apology 67, yung kanyang reference. Gather together to one place, and the memoirs of the apostles or the writings of the prophet are read, as long as time permits. Yan po ang nakalagay. Okay, so, kasi susunod na kasi niya yung pangalawa eh. So, dito muna tayo kay Justin Martyr, mga kapatid. Sa history kasi ay aminin natin na isa po siya sa sinasabing mga yung apologists, isa sa mga kasama po sa Church Fathers, Brother Richard. Pero ang gusto ko lang ipapansin po sa atin, mga kapatid, ito po mga references niya ay labas po ito sa Bible, Ito po ay hindi nga kasama sa mga canonical writings, mga commentary o sariling interpretation po ito. Lalo na po ito kay Justin Martyr. Kung titingnan po natin, pagka sinabi pong non-canonical, ibig sabihin po niyan ay not part of a set of works or subjects that are generally agreed to be good, important, and worth studying. So, hindi ito bahagi ng mga napagkasunduan na canon, na canonize,
na bilang mahalaga at karapat-dapat na pag-aralan. Ito po yung kanyang mga referensya. Kaya kung ito ang gagamitin po niya, bagaman ang kanyang purpose nito para patunayan na meron ng nagkikip ng Sunday bago yon, at ito ang ginamit niya. Kaya lang, ang gusto po namin bigyan ng punto sa atin, mga kapatid, na anumang referensya na gagamitin ho natin na walang suporta ng Bible ay baliwala po yon, Brother Richard. Hindi po hindi po magkakaroon ng bigat yun kahit tambakan mo pa, tapos bias naman yon at ang pinapaboran yung siyempre ay mga Sunday keeper yan, ay hindi po magiging hindi po, wala pong bigat ito. At ngayon, tingnan po ninyo, kukunin ho natin yung quotation na ginamit niya mula kay Justin Martyr. Pero, titingnan rin natin yung referensya na kasunod po nito. Ito po yung quotation mula kay Justin Martyr, mga kapatid. Kinuha ko mismo, sinundan ko po yung kanyang reference na ginamit. Sabi po dito, ito po yon, yung kinote niya. Inilagay ko na rin po yung link sa internet para kayo mismo ma-check po ninyo yung ginagamit natin. Ang sabi dito, and on the day called Sunday, all who live in cities or in the country gathered together to one place, and the memoirs of the apostles or the writings of the prophets are read, as long as the time permits. Then, when the reader has ceased, the president verbally instructs and exhort to the imitation of these good things. So, yung siyempre, yung kinukuha dyan ditong punto, Brother Richard, is yung on the day called Sunday. So, kung titingnan natin, ang ulat nito ay sinulat niya kung ano yung nangyari. Pero wala po siyang sinasabi na at sinasabi lang niya dito kung anong ginagawa ng mga tao sa time na yon. Wala pong binanggit na ito dahil sa ito ay inutos, kundi nasabi nga niya, binabasa yung mga aklat ng prophets. Kung babalikan natin yung mga aklat ng propeta, lalong lumabo yung Sunday, Brother Richard, sapagkat karamihan sa mga prophets sa Old Testament, ay ang kanilang tinuturo ay Sunday. Therefore, masisins po natin dito, mga kapatid, mauunawaan ho natin na ini-explain lang po nila yung sariling pagpapasya nila na magpulong ng Sunday na hindi naman biblical o hindi ito inutos. Kaya nga kung titingnan po ninyo, ang kung itatagalog ho ninyo, talaga namang nagkusa lang po sila. So yung tanong, may propeta ba? Nasabi dyan ay binabasa yung aklat ng mga propeta na nag-utos na ipangilin ang linggo o meron naman pagsamba sa araw ng linggo bilang kapalit nung Sabado. Brother Richard, pagkalabo naman nun. Di ba? Sige. At saka, alam mo mga Brother Johnson, ito lagi nating sinasama. Kaya nga, alam mo si Brother Lucas, Brother Johnson, tinuruan ko na ngayon kung paano makikipag-deal sa mga usapan. Alam mo, Brother Johnson, ang tinuturo ko laging argumento ngayon, no? Sa ano pa lang, proposition pa lang. Patutunayan kung ano man yung dapat patunayan. Halimbawa, patutunayan ang araw ng Sabat ay ikapitong araw, kaya dapat pang ipangilin ang araw ng Sabat. Ikapitong araw. Ayon sa Biblia at mga referensya na inaayunan ng Biblia. Dapat ganun, Brother Johnson. Tama. Kasi ito, ayon sa referensya, wala sa Biblia. Wala sa Biblia, yun na nga eh. Oo. Yun nga. Kasi kahit ano ang pakinabang ng santambak na referensya, Brother Johnson, na hindi naman inaayunan ng Biblia. Di ba? Paano yung mga referensya na ngayon? Paano yung mga referensya? Halimbawa, Katoliko. Paano yung mga referensya na lumalabas na mag-asawa si Jesus at si Maria Magdalena, Brother Johnson? Yan, patay. Na may anak pa sila.
Na hindi naman umakyat si Kristo sa langit kasi nag-asawa na sila ni Maria Magdalena. Yung mga ganong referensya, paniniwalaan mo, Brother Johnson? Porque may nakita kang extra biblical source. Di ba? Tama. So kaya dapat kung tayo po'y gagamit ng mga referensya, we make sure to it na yung mga references na yun ay talagang kasang-ayon ng sinasabi ng banal na kasulatan, Brother Johnson. Kasi hindi porke nakakuha ka ng referensya, iisipin mo biblical na, Brother Johnson. Kagaya niyan, sinasabi mo. Nagtipon-tipon sila. Ang tanong, bakit, Brother Johnson, kahit mga scholars ng mga Katoliko umaamin? Halimbawa, even si James Cardinal Gibbons, ang sinasabi niya, you may read the Bible from Genesis to Revelation, but you cannot find a single line authorizing the sanctification of Sunday, Brother Johnson. Paano yun? So ako, maniniwala ako mas biblical yun, Brother Johnson. Alam mo kung bakit? Wala talaga sa Biblia Wala talaga sa Biblia na ang Sunday, ano yung reason nila? Kasi yun, nabasa ko kay Mr. Curious Catholic, hindi ko pala nabasa, napanood kanina, na ang isa sa reason ay dahil, kaya nagpupulong sila araw ng Sunday, ay dahil yun ang resurrection ng ating Panginoon Jesucristo. Kagaya ng sinabi mo kanina, ulitin ko lang. So, yes, biblical na resurrection ng Panginoon ang Sunday. Pero ang tanong, Brother Johnson, inutos ba ng Panginoon Jesucristo sa mga apostol na dahil nag-resurrect siya araw ng Sunday, lalong-lalo na sa mga hilig ng basa-basa dyan, letra por letra, inutos ba ng Panginoon Jesucristo na palitan na ang pangingili ng banal na araw, which is yung Sabat, 7 araw, sa araw ng Sunday, unang araw ng Sanlinggo, kasi dyan ako sa araw na yan nag-resurrect, Brother Johnson. Matatapos na ang mundo, wala kang makikitang may ganung binabanggit sa banal na kasulatan. Kaya para sa atin, katulad po ng atin ang sinabi pa kanina pa, na kahit tambakan tayo ng mga referensya, yung tinatawag na tawag dito, extra biblical source, ay tatanggapin lang natin ito kung ito ay ayon sa sinasabi ng Biblia, Brother Johnson. Okay? Yan. Kasi pwede namang makagawa ng kahit anong referensya na laban sa Biblia. Kaya mag-iingat po tayo, Brother Johnson. Halimbawa, binanggit niya si Ignatius, Brother Johnson. Ba't hindi niya kaya nabanggit naman itong si Polycarp? Na isa rin sa kinikilalang talagang mga pangunahing early church fathers and Brother Johnson. Diba? At itong si Polycarp, Brother Johnson, ay kilalang bishop ng Smyrna, na alam mo kung kaninong alagad ito, Brother Johnson? Alagad ito ni Juan mismo. Yan Revelator. Alagad mismo ito ni Juan. At kung maniniwala siya sa mga binabanggit, mga tala ng mga extra biblical sources, ito pong si Polycarp ay namatay ito na martyr, Brother Johnson. At never itong nag-promote ng Sunday keeping. Yeah. Brother Johnson, Kaya, ibig sabihin, alagad ito ng isa sa alagad ng Panginoon na bukod tangi o apostol ng Panginoon na bukod tangi na namatay in a natural death. Pero wala kang mababasa sa sulat niya na dahil nag-resurrect yung ating Panginoon Jesucristo. Actually, may sulat din siya sa mga taga-Efeso, Brother Johnson, kung titingnan natin yung yung record. Pero walang pagpo-promote, Brother Johnson, na ipangilin ang araw ng linggo kasi diyan nag-resurrect ang ating Panginoon. Yan. Okay, so ngayon, kung papansinin ninyo, mga kapatid, ay hindi umali si Sister Sandra doon sa kanyang pag-research tungkol kay Constantine. Kung ipaghahambing po natin yung explanation ng nangyari kay Constantine at nitong kay Justin Martyr, gagamit ho ako ng isang encyclopedia na halos Catholic ang nito ang mga nagpapatakbo nitong encyclopedia. Ito yung Britannica. Pero pinaliwanag po niya kung ano yung pagkakaiba ng sulat ni Justin Martyr at nangyari sa panahon ni Constantine. O tingnan po ninyo.
Mula po sa Encyclopedia Britannica, nilagay ko na rin ho yung link, Sunday, the first day of the week. It is regarded by most Christians as the Lord's Day or the weekly memorial of Jesus Christ's resurrection from the dead. The practice of Christians gathering together for worship on Sunday dates back to apostolic times. Ito yung sinasabi po dito sa Britannica. But details of the actual development of the custom are not clear. So, take note that word, mga kapatid, Brother Richard. Bakit sinabi na bagaman, sinasabi dyan, the practice of Christians gathering together for worship on Sunday dates back to apostolic times. Tapos, but details of the actual development of custom are not clear. Ibig sabihin, pag sinabing na-develop lang po ito at hindi rin klaro, accepted na sa Old Testament, talagang Saturday. Ibig sabihin, Brother Richard, magkaroon lamang po ito ng development, pero hindi malinaw kung kailan. Tapos sabi dyan, verse 10 of the first chapter of Revelation to John, mid-1st century AD, mention the Lord's Day. This was subsequently interpreted by most commentators as a reference to Sunday. Saint Justin Martyr, ayan, siya na naman, philosopher and defender of Christian faith, in his writings describe the Christians gathered together for worship on the Lord's Day. So yan na yun. Yun na yung sinasabi niya. So sabi sa Encyclopedia Britannica, si Justin Martyr nga lang talaga ang mayroong interpretation nito. The Gospel of the Old Testament Hebrew Bible was read. The presiding ministers preached sermon, and the group prayed together and celebrated the Lord's Supper. So, ito yung interpretation ni Justin Martyr. Ang sabi po dito sa Encyclopedia Britannica. O ngayon, tingnan po natin yung sinasabi po dito sa karugtong. May karugtong ito Ang sabi po'y ganito. The Roman, ito karugtong ito ng sinasabi tungkol sa interpretation ni Justin Martyr. The Roman Emperor Constantine, died 337. A convert to Christianity, introduced the first civil legislation concerning Sunday in 321. Ito yung nakita ni Sister Sandra. When he decreed, take note mga kapatid, when he decreed that all work should cease on Sunday, on that day, except that farmers could work if necessary. The law of providing time of worship was followed later in the same century and in subsequent centuries by further restriction on Sunday activities. See also Sabbatarianism. Yan. So, ibig sabihin, binigyan ng distinction. Iba yung kay Justin Martyr interpretation. Sa kay Constantine, ito talaga yung tinatawag na first civil legislation. Ang Tagalog, unang batas sibil hinggil sa pangingilin ng linggo. Tungkol sa pagpapahalaga ng linggo. So, tama yung sinasabi ni Sister Sandra. Therefore, mga kapatid, yung ginamit ni Mr. Curious Catholic, interpretation nga ni Justin Martyr, hindi talaga biblical. At itong ginawa ni Constantine, ay hindi nga talaga mali ang pag-quote ng mga Seventh-day Adventist sapagkat dito, Brother Richard, naging mas lalong laganap ito. Tanggapin natin na meron ng pagpupulong. Actually, pagpupulong, hindi naman bawal sa atin Pero, tama. Pero, mga kapatid, meron pa po dito, meron pa karugtong pala rito. Sabi rito, but Sunday is the day on which we all hold our common assembly because it is the first day on which God, having wrought a change in the darkness and matter, made the world.
and Jesus Christ our Savior on that same day rose from the dead. O edi, sila nag-interpret nun, Brother Richard. Wala man lang sila Tama. sinasabi na dahil utos ito sa Biblia. Yes. At saka kung titingnan po Oh. natin yung first Sabbath legislation noong 321, nagpapatunay na walang Sunday keeping prior to that date. Speaking yung pangingilin pag-gather together, wala raw problema, Brother Richard Wala tayong problema Tama. ron. Pero kung kapalit, iba. Yun ang pinupunto ni si Sandra na gusto naman i-correct ni Mr. Catholic Curious na nakaka-curious At saka- naman. At saka, Brother Johnson, maliwanag naman doon sa sinabi ng binasa mo. Ito na yung interpretation ni Justin Martyr. Oh, doon sa anong text yung binigay? Revelation 1:10. Oh. Oo. Wala namang doon, Brother Johnson. Sabi ko nga, di ba, nung magdebate kami, kaibigan naman natin si Brother Alvin Ditamundok. Kung linggo yon, bakit Koryaki Hemera ang ginamit? Bakit hindi yung tinatawag na ginagamit talaga for the first day of the week? Oh, pwede naman obsidate sa baton, Brother Johnson. Oh, bakit hindi yun ang ginamit? Oh, maniniwala pa tayo na ang obsidate after the Sabbath. Anong araw ang susunod sa Sabbath? Unang araw, linggo talaga yung Brother Johnson. Oh, pero kahit sa simpleng nag-aral ng Brother Johnson ng Greek, makikitang talagang interpretation na lang Pero hindi yun ang sinasabi ng talata, Brother Johnson. Bakit? Tama. Kasi nga, ang nandun naman, Koryaki Hemera, hindi naman obsidi sa baton, Yeah. o miyan di sa baton. Wala Brother Johnson Minsan, Okay, Brother sabi ko, Richard, kahit tampakan tayo ng translation, marami na talagang aminado tayo na maraming translation ngayon na yung Revelation 1:10 ay Sunday, Brother Johnson, ang pagka-translate ngayon. Pero ang tanong, tamang translation ba yan? Ako nasasagot Mali. sa tanong ko. Mali. Sobrang mali. kasi nga, Sobrang Brother mali. Richard, yung mga as in walang knowledge sa Greek, parang, Koryaki Hemera, Greek word. Pag nagpaliwanag, parang, Sunday, parang ganun ang ibig sabihin ng Koryaki Hemera. So, samantalang, ang ibig sabihin ng Koryaki, galing po yun sa Kurios, Lord. Hemera is day. Correct. Araw ng Panginoon. Correct. Ano bang araw ng Yan. Panginoon sa Bible? Yung ang araw ng Panginoon na inangkin niya, ito yung kanyang Sabbath. Ayon doon sa Isaias at sa iba pang mga talata. Wala hong sinabi ang Panginoon na kanyang araw yung linggo. At kung pag-uusapan natin, mga kapatid, ang komentary, hindi naman lahat ng komentary ay ganun, ang mga scholar ay ganun. Yung ibang mga hindi Adventist scholar ay ini-interpret po nila na may pwedeng ang ibig sabihin ng Lord's Day dyan sa Revelation ay ito yung araw ng pagdating ng Panginoon na nakita ni John. At kung titingnan ng iba, nakita niyo sa araw ng Sabat. Pinakita sa kanya. Brother Johnson, ganun pa nga. Pinakita sa kanya ng Panginoon araw ng Sabat, yung araw ng kanyang tawag dito, Day of the Lord. Pangitain. Oo. Yung kaarawan ng Panginoon. Oo. So, Brother Johnson, pwede bang ibalik mo doon sa mga unang bahagi ng pinakita mo sa Britannica? Kasi para maano talaga natin. Gusto ko lang sundan din po yung Pwede bang maibalik mo? Verse 10 of the first chapter of Revelation, John, mid-1st century AD, mentions the Lord's Day. This was subsequently interpreted by most commentators as reference to Sunday. Most commentators ang nag-interpret nito, Brother Johnson. Tapos, ang sabi dito, kasama na nga sino? Kasama na si Justin Martyr. So, ibig sabihin, Brother Johnson, mga pansarili nilang ito, mga pansarili nila itong pananaw dyan sa talatang yan, Brother Johnson. Pero, magtataka ka, Brother Johnson, na kung talagang napakatibay na basihan yan, para nga sabihin na ito na ang pinakamatibay na dahilan o basihan para ipangili ng araw ng linggo. Ba't hindi ginagamit yan ng mga Katoliko kahit ngayon? Ba't hindi magamit yan ng mga talagang totoong scholars na ito na talaga sigurado tayo, Brother Johnson? Totoo. Wala pa baliktad.
Opo. Manipabaliktad. Kaya sinasabi, mababasa mo nga mula Genesis hanggang Apokalipsis, wala kang mababasa nga kahit isang talata sa Biblia. Brother Johnson, yung Revelation chapter 1 verse 10 ba, bahagi ba ng talata ng Biblia yon? Obviously. Naman. Kasi isa yan, Brother Johnson, may binanggit kang non-canonical. Ito, kasama to sa canonical book, Brother Johnson. Tama. Oh. Opo. Bakit hindi nila magamit? At ako, in fairness kay James Cardinal Gibbons, na isa sa pinagpipitagang cardinal nung kanyang panahon, 19th century Brother Johnson, bakit hindi niya magamit ang Revelation 1:10? Para patunayan na ito'y matibay na basihan nating mga Katoliko na dapat araw na ng Sunday ang ipangili. Manapa, nire-recommenda niya, bukod tanging Kristiyano o grupo ng Kristiyano, Brother Johnson, na talagang nangahawakan sa turo ng Biblia, Seventh-day Adventist, at ang kanyang pinupunto kasi tayo lang daw ang alin po talagang nangangaral at nagpa-practice ng tunay na sabat ng Biblia, Brother Johnson. Tama. Tamakin mo yan. Bakit tayo kakampihan ng kardinal ng Katoliko? Unang-una, hindi naman tayo humihingi ng kampi o simpatsya, di ba? Kaya lang, kung magpapaka-objective talaga, sabi nga, wala talaga sa sinasabi ng banal na kasulatan. Again, ang mga interpretation, Brother Johnson, kahit pa sabihin ng mga early church fathers pa yan, ay okay lang, katanggap-tanggap, kung may basihan, Brother Johnson, sa banal na kasulatan. Pero kung wala, kahit pa, sabi nga ni Apostol Pablo, Brother Johnson, di ba? Galatia 1:8, di ba? Sabi niya, kahingat kami ni anghel na bababang mula sa langit na magdadala ng mga ngaral na ibang Kristo, matakwil, Brother Johnson. So kaya kahit early church fathers pa yung kinukuha mong reference, ay walang kwenta, katulad ng sinabi mo, Brother Johnson, walang kwenta kung yung kanyang sinasabi ay hindi inaayunan ng banal na kasulatan. Yan po. Na may sinabi ang Catholic na pinuri niya ang Adventist na sumusunod sa naging consistent. Ito po, papakita ko po sa inyo mga kapatid. Sige. Yan, dito po sa The Catholic Universe Bulletin, August 14, 1942, page 4, ay sinulat yung, nandito mismo yung binanggit ni Brother Richard kanina. Sabi dyan, the Church changed the observance of Sabbath to Sunday by right of the divine infallible authority given to her by her founder, Jesus Christ. The Protestant, claiming the Bible to be the only guide of faith, has no warrant for observing Sunday. In this matter, the Seventh-day Adventist is the only consistent Protestant. Saan ba yung babasahin? The Catholic Universe Bulletin. Sila may sabi niyan. So, tama. Tama itong pangingili natin ng linggo kung Biblia ang pag-uusapan. Kaya, kung ang ibig sabihin... Sabado, Brother Johnson, tama ang pangingili natin ng Sabado o Sabat. Linggo na banggit mo. sorry. Tama yung pangingili natin ng linggo. Ng Sabado, hindi linggo. Ayan. Tama. So, kaya nga sabi po dito, yung nagpalit po niyan, yung church na binigyan ika ng banal na authority para ilipat. Yan, debatable din yan kasi claim lang din naman nila. Ay, mahirap naman na paniwalaan yan. Di ba? So, yung mga protestante, halimbawa, katulad nito mga sila Odnalor, yung mga nagko-comment dyan, kung magsasabing Biblia ang kanilang batayan, ay pinapatunayan ng Catholic, walang has no warrant for observing Sunday. Wala ko kayong pahintulot na i-observe yung Sunday. Kasi ang may kagagawa niyan, Catholic. Kaya nga sabi, kung meron mang consistent na protestante, tanging Seventh-day Adventist lang. Only. Seventh-day Adventist is the only consistent Protestant. Paano ngayon na itong mga Sunday keeper na nakikipagbuno dito sa comment? Bahihira po yan, mga kagil na taga subaybay. So, ito pa, mga kapatid, meron ka pang sasabihin para iparinig natin yung susunod niyang sasabihin, Brother Richard? Hindi na, basta yun ang punto natin kahit gaano karami yung referensya niyang ilabas tapos laban sa Biblia, yun lang ang magiging natin. Walang kwenta yun. Wala. Walang, kumbaga, walang bigat, Brother Johnson. Wala yun. Una tayo din.
Wala yon. Hindi rin consistent kasi Adventist ng araw consistent eh. O, pakinggan pa natin siya mga kapatid. Kahit nasa maunang Kristiyano. And last po, hindi po mawawala ang kinikilalang dakilang historian na si Tertullian. Ito naman, si Tertullian naman. Alam po na marami na isa siyang kilalang Christian writer from the late 2nd and early 3rd centuries na kanyang sinasabi, we solemnize the day after Saturday, which is Sunday, in contradiction to those who call this day their Sabbath. O, dito muna tayo. Sandali ha. Ipakita ko po yung kanyang quotation. Ito po, para mas mababasa kasi tumatakbo yung kanyang sinulat eh. We solemnize the day after Saturday. Ayan. Yan yung Sunday. After Saturday, Sunday. In contradiction to those who call this day their Sabbath. So, maiksing quotation. Lalong hindi matibay po yan. Kasi, ang sabi niyan, kami, we. We solemnize that day. Sila lang. Yung nagsosolemnize nung Sunday. Hindi tama nga na sila lang. Na At saka, alam mo, itong Brother ginagawa. Johnson? Tapos sabi niyan, Brother Richard, in contradiction to those who call this day their Sabbath. Marami talagang tutol dyan na Sabbath yung Sunday. Sila lang nagpahalaga. Wala ngang bigat yun, Brother Richard. Yung libro, tingnan mo kasi kung ano yung sinulat na yun. Tingnan mo, Brother Johnson, balik mo nga sa screen. Tingnan mo. Doon sa screen, yung binasa mo. Kasi Ito, andito. may close and open doon na yun yung sulat ni Ayan, nandiyan sa Tertullian. screen. Sige nga, pwede ba? Ayan, tingnan nyo, yung close and open dyan. Adversus Judaeus. Ibig sabihin, kaya nila ginawa yung kasi para kontrahin. Brother Johnson. Labanan yung mga Hudyo. Kasi mga Hudyo nga, Sabbath keeper, yung Sabado, 7 araw. Tama yung mga Hudyo sa pangingini nila. Obvious naman, Diba? Para ipakita lang na kontra sila at iba yung pangingili nilang araw kaysa sa mga Hudyo. At yung sinabi mo nga, sabi? Sila lang. Edi sila lang. Tanong, yung bang sila, may basbas ba ng Diyos yun? Wala. Yung ginawa ba? Ang may basbas, bakit Brother Richard, no? ang may basbas, Sabbath, yung sa Bible. Basahin natin. Kasi kahit pa basbasan nila, Tertullian yan, nila Justin Martyr at kung sino pa hindi pa rin ako mangingili niyan, Brother Johnson. Kahit ako. Kasi, mas pahahalagahan ko yung araw na binasbasan mismo ng Panginoon. Hindi yung kung sino-sino yung... Ito, basahin po natin mga kapatid. Basahin natin kung paano binasbasan ng Diyos yung Sabbath na binaliwala nila. Ito, Genesis chapter 1. Doon na muna tayo sa Exodus kasi baka sabihin, walang Sabbath dyan. Doon tayo sa Exodus chapter 20, verse 8 to 11. Ayan, basahin natin. Sige, Brother Erbs. Ayan. Yun sa Tagalog. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw nagagawa ka at yung gagawin ang lahat ng inyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mo Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw, ng iyong anak na lalaki ni babae, ng iyong aliping lalaki ni babae, ng iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. 11. Ayan na yung basbas mga kapatid. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa 7 araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Yung pong salitang pinagpala, bless niya po ito at ginawa niya itong banal. Yung 7 araw, kailan ho ginanap ito? Doon po ito nangyari sa Genesis chapter 2 verses 1 to 3. O, tingnan nga natin. Genesis chapter 2 verses 1 to 3. Nayari ang langit at ang lupa at lahat ng natatano sa mga iyon. At ng 7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng 7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang 7 araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. O ito yung binasbasan, mga kapatid. At doon sa
Unang Kronika 17:27, ang pagka binasbasa ng Diyos, hindi ho nawawalang kabanalan nito, mga kapatid. O, tingnan nyo. Unang Kronika 17:27. At ngayon, kinalugdan mong pagpalain ang sangbahayan ng iyong lingkod upang mamalagi magpakailanman sa harap mo, sapagkat iyong pinagpala, O Panginoon, at yaoy magiging mapalad magpakailanman. Yun nga, Brother Richard, sabi mo, Tama. alin bang pagpapala, ano bang papangilin natin? Yung hindi pinagpala o pinagpala? Doon ako sa pinagpala ng Panginoon. Alangan naman. Hindi na ako Sige, tuloy mo. sino-sinong Church Fathers. Kahit pa kaya sabi nga ni Apostol Pablo, di ba po, yung prinsipyo no, kahimat kami ni Anghel na bababa mula sa langit. Kung iba na yung aral, wag nang tanggapin, Brother Johnson. Wag nang tanggapin. Kaya sana stick tayo doon sa kung anong aral ng Biblia, hindi yung sinasabi ng referensya. Kaya ako ngayon talagang sa mga susundan pa kayo pag-usap natin, Brother Johnson, talagang ilalagay ko lagi sa proposition na na makakagamit ng referensya na inaayunan ng Biblia, Brother Johnson. Tama. Kasi ang daming referensya na hindi inaayunan, Brother Johnson, ng Biblia. Opo. Yan. Kaya nga, tama yung sabi nila na Adventist yung consistent na Protestant kung Biblia ang pag-uusapan. At kung titinan po natin, yung kinikilala nilang kauna-unahang Pope na si Apostol Pedro, may binanggit na ganito, sa Gawa 5:29, nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na nangagsabi, dapat muna kami magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. O hala ngayon, ang inutos ng Diyos, Saturday. Yung gawa-gawa lang nila, interpretation nila, Sunday. Di kalaban nila yung unang Pope na kinikilala si Apostol Pedro. Diba? O ngayon, ito pa. Ito pang patunay, mga kapatid, na talagang, pakinggan muna natin. May mga komentary sa rito Pakinggan muna natin siya, mga kapatid. O yan po, malinaw naman po ang sinasabi sa kasaysayan na ang Lord's Day para sa mga Kristiyano na Sunday ay matagal nang naging kaugalian ng mga unang Kristiyano. Ayan, sabi niya, malinaw po ang sinasabi sa kasaysayan. Hindi sa Biblia, mga kapatid, ha? Kasaysayan nga, hindi naman sinasang-ayon ng Biblia. Ito pa. Take note, ito po ay para sa mga Kristiyano at hindi tayo mga Hudyo. Oops. Ito raw ay para sa mga Kristiyano at hindi tayo mga Na Hudyo. sumunod sa Sabat. Para sumunod sa Sabat na Saturday. Ito, mga kapatid. Tingnan po ninyo to, Mr. Curious, Catholic. Ito. Babasahin ko po itong Passion. At itatanong natin kay Mr. Curious, kasama ba sila rito? Ito po yung Passion na babasahin ng Catholic. Ito ay nasa page 5, Brother Richard, di ba? Tama. Meron ako dito niyan Brother Johnson. Nandiyan ka rin ba? Meron ganyan na ganyan yata yung cover Ayan. Ibang cover naman yan. Pero pareho lang ang laman. Pero pareho lang page 5. Oo, pareho page 5. Di ikaw na magbasa dyan at binabasa mo para makita lang kung tatama po dito sa nasa screen. Sige. At sa nasa Genesis screen, na libro. basahin ko dito sa hard copy. Basahin mo. Sige. Basahin ko. Say dito. Sige. At sa Genesis na libro, nalalaman ay ganito. Tama ba? Dito ko nakatingin, di sa screen. Tama. Nang lalangin itong mundo, nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Tinutuot siniyasat ng Santa Iglesiang Dilag. Ang sa Genesis na sulat, anya ay pawang tapat. At Diyos ang nagpahayag. Tama. Kahit magkaiba ng Tama pa cover. rin ba? Tama. Sakto. 6 na araw, take note, hindi ako nakatingin dyan dito sa 6 na araw ay bago na niyari itong mundo, 10 nang gawin ang tao. Tama pa rin? Tama. Nagtahan sa ikapito itong Diyos na totoo. Tama pa rin po? Tama pa rin. Ito na. Walang labis, walang Ito'y kulang. pasunod sa atin. Opo. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Yan po ang sinasabi sa page 5 ng Ayan. Ipakita mo yung cover, Brother Chad. Ipakita mo cover. Magkaiba Ayan. pero hindi nila binago. So, Mr. Curious Catholic,
kung ni-revise nyo yung passion, ba't hindi nyo nabago yan kung hindi pala yan sa atin? Ngayon, ang tanong dito, Brother Richard, yung salitang ito'y pasunod sa atin, kasama ba sila dyan sa sinulatan o mga Hudyo yan? Hindi. Tayo na. Kasi Dapat sinabi, Brother Johnson, ito'y pasunod lang sa mga Hudyo. Dapat at gano'n. hindi kasama ang Kristiyano. Kasi sabi niya ito sabi niya, After Saturday, which is Sunday, in contradiction to those who call this day their Sabbath. So ayan po, malinaw naman po ang sinasabi sa kasaysayan na ang Lord's Day para sa mga Kristiyano, ayan Lord's Day para sa mga Kristiyano, Mga na Kristiyano. Sunday. Galing niya sa bibig ni Mr. Curious, ha? Sunday ay matagal nang naging kaugalian ng mga unang Kristiyano. Take note, Take ito note. po ay para sa mga Kristiyano. Ayan, ito po ay para sa mga Kristiyano. Yung Sunday daw, sabi niya. At hindi tayo mga Hudyo Hindi tayo mga Hudyo. para sumunod sa Sabbath na Saturday. Yan. Kaso sa passion, siguro ang lusot na lang ni Mr. Curious. Yung passion, hindi yan para sa Kristiyano. Hindi yan para sa amin, para sa Hudyo yan. Di gumawa ang Catholic ng passion para sa mga Hudyo pala yon. Sana ang nagbabasa tuwing Semana Santa, dapat mga Hudyo. Mga Katoliko. Huwag lang basahin, hindi pala sa kanila yon. Grabe, no? Paano kaya ito ngayon? Oo nga. Alam mo, Brother Johnson, ulitin ko, yung sinabi ni Mr. Curious Catholic, yung tinatawag yung kapitulo laway, versikulo bunganga. Yan nga. Versikulo bunganga, kapitulo laway. Basta kahit ano, balik rin mo tama. yan. Kahit balik ta rin yan, pwede naman kasi wala naman yan. Talaga naman, wala naman talaga. Wala. Pasyong malo, sige, i-revise nyo uli. Pero kahit i-revise nyo, kumbaga Brother Johnson, sa ano ngayon, sa uso ngayon, wala na. Wala na. Dito, yung, baga kahit burahin nila, tawag dyan, yung kahit binubura yung ano, pero na picture na, ano ang tawag nga niyan ngayon, Brother Johnson? Basta yun na. May ganun eh. Yun eh. Kopya na. May kopya Kaya kahit ka na eh. burahin mo, na hindi naman copy-paste ang tawag doon, di ba? Anong tawag yun? Basta. Mahirap nang burahin, Brother Johnson, mahirap nang burahin. Nakakalat na yan sa internet eh. Yan pa, ikaw ay merong actual pang libro. Meron din ako niyan, hindi ko nga malaman kung saan napunta yun eh. May Bibigay ko na nanghiram lang to yata? sa'yo at bibili. Brother Johnson, punta ka na lang. Available pa hanggang ngayon, National Bookstore. Oo O nga. kaya punta ka sa Quiapo. Ang dami sa Quiapo. Ang nakakatuwa nito, hindi nila binabago. Pero kay Mr. Hindi nga. Pero kay Mr. Curious, binago na eh. Opo. Pero mga Brother Johnson, hindi ko lang alam ha. May picture pa ng kasalukuyang Kita mo naman yung kung sino. Ayan, mabait yung Pope na yan. Ay, hindi. Si Popayos pala yung mabait. Opo. Ito, si Pope Francis din ito ngayon. Tapos may mga picture pa ni Pope John Paul II. Yan pala yung ibig ko sabihin na mabait. John Paul II. Humingi ng tawad yan eh. Humingi ng tawad yan doon sa kanilang persecution ginawa eh.